Ang nasasakdal ay nahaharap sa korteng ito sa salang rebelyon, sedisyon at pagbabalak ng masama laban sa bansang Espanya. Siya'y sinampahan ng mga Kastilang otoridad sapagkat di umano'y nasasangkot ang nasasakdal sa mga kasapi ng katipunan sa pag-aaklas laban sa pamamahala ng Espanya. Ano ang pangalan ng nasasakdal? Jose Putacio Rizal Mercado y Alonso Realonda. Edad? 35. Trabaho? Doktor at manunulat. Ngayon ay maaari nang ibigay ng prosecution ang kanyang panig. Tinatawagan ko sa hukumang ito si Attorney Enrique de Alcocer upang tumayo sa harapan at maisaad ang kanyang panig. Gracias, Senyor. Ngayon ay babasahin ko sa iyo, Dr. Rizal, bilang bahagi ng iyong karapatan, ang ebidensyang laban sa iyo. Una, sumulat si Antonio Luna kay Mariano Ponce na nagpapatunay ng iyong koneksyon sa kumpanya para sa reforma sa Espanya. Pangalawa, sumulat ka sa iyong pamilya na nagsasabing mabuti ang pagpapatapon dahil hinihikayat nito ang mga tao upang maghimagsik. Pangatlo, sumulat si Marcelo del Pilar kay Diodato Arellano na nagpapatunay na may kinalaman ka sa propaganda laban sa Espanya. Pang-apat, sumulat ka ng isang tulang pinamagatang kundiman na naghihikayat ng himagsikan. Panlima, sumulat si Carlos Oliver sa hindi matukoy na isang tao na naglalarawan sa iyo bilang isang taong nagpapalaya sa Pilipinas. Ika-anim, isang dokumentong masunika na nagpapatunay sa iyong mapaghimagsik na serbisyo. Ika-pito, isang sulat na pinirmahan ng isang dimasalang na nagsasaad na ikaw ay naghahanda ng isang lugar na maaring tuluyan ng mga lumalaban sa Espanya. Ika-walo, sumulat si dimasalang sa isang di matukoy na organisasyon na humihingi ng tulong rito para sa paghihimagsik. Ika-siyam, isang di kilalang sulat na tumutiligsa sa pagpapatapon sa iyo. Ika-sampo, isang sulat ni Edelfonso Laurel sa iyo na nagsasabing ikaw ang tagapagligtas ng mga Pilipino. Ika-11, isang sulat ni Edelfonso Laurel din para sa iyo na nagpapaalam sa iyo tungkol sa pagpapatapon ng gobyerno kina Doroteo Cortes at Ambrosio Salvador. Ika-12, isang sulat ni Marcelo del Pilar kay Don Juan Tenlos na nagre-rekomenda ng pagpapatayo sa isang espesyal na organisasyon. Ika-13, isang kopya ng talumpati ni Emilio Jacinto kung saan nakasaad, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang kalayaan, mabuhay si Dr. Rizal. Ika-14, isang kopya ng talumpati ni Jose Toriano Santiago kung saan nakasaad, mabuhay si Jose Rizal, kamatayan sa mga mandudupig. At ika-15, isang tula ni Laong Laan na pinamagatang Talisay na umaawit ng paglaban para sa karapatan. Ngayon, sabihin niyo sa akin na walang kinalaman si Dr. Rizal sa pag-aalsang nagaganap ngayon laban sa ating mga Kastila. Ngayon, sabihin niyo sa akin na hindi Indio ang punot dulo ng mga kalapastangan laban sa Espanya. Hindi pa ba sapat ang mga ebidensyang nakalap? Sinabi ko sa lahat na nandirito, walang sinuman ang di makalabag sa bansang Espanya para sa atin. Walang sinuman ang maaaring kumontra sa kung ano man ang nais ng ating bansa. Ang sinuman ang hindi gumawa noon ay nararapat na ikulong at ipapatay. Iyan ang nararapat kay Dr. Jose Rizal. Siya ay nandito ngayon sa salang rebelyon laban sa ating bansang Espanya at mga pagkakatatag ng mga samahang may layong kontrahin ang mga batas na itinatag ng mga Kastila dito sa Pilipinas. Hindi ba't nararapat lamang ang sinabi kong parusa sa taong masahol pa sa hayop, walang modo at walang utang na loob sa bansang nagpaaral sa kanya? Nararapat lamang na isang taksil tulad niya ang ipapatay. Siya ang tunay! Kamatayan para sa taksil! Isang kahangalan! Silensya! Gracias, Attorney Alcocer. Ngayon naman ating pakinggan ang panig ng depensa. Pinapatawag ko sa hukumang ito si Kapitan Luis Octaviel de Andrade upang ipagtanggol ang kanyang panig. Buenos dias, itodos.
Soy Teniente Luis Taviel de Andrade, ang manananggol ng nasasakdal na si Dr. Jose Rizal. Sa maraming taon, ang pangalang Rizal ay sumisimbolo ng hindi mabilang na rebelde. Siya rin ang sumisimbolo sa kairigan ng mga tao. At ngayon, nakabinbin na siya sa panganib na kamatayan. Ano ba ang naging kasalanan niya? Nagsabi ba siya sa madla ng pagkamuhi o paglaban sa Espanya? Nagdeklara ba siya sa madla ang kanyang paghihiwalay sa rehimen ng Espanya? Naideklara ba niya sa harap ng simbahan at ng Espanya na lumalaban siya sa kapangyarihan ng mga ito? Hindi. Hindi nasusukat ang kadakilaan ng isang tao sa yaman o sa daming kilalang tao. Ito ay nasusukat sa katapangan ng loob at kadakilaan na ngayon napasa sa kamay na ni Dr. Jose Rizal. Bago niyo siya husgahan, tingnan niyo muna ang iyong mga sarili. Hindi dapat kayo magpadalos-dalos sa pagbibigay ng parusa na hindi karapat-dapat sa nasasakdal. Kaya naman pinapanalangin ko sa harapan ng kagalang-galang na korting ito na sana bigyan ng kapatawaran ang nasasakdal. Ang mga huwis ay dapat hindi mapaghiganti, kundi ang mga huwis ay dapat lamang maging makatarungan. Gracias, Kapitan Taviel. Ngayon ay binibigyan ng pagkakataon ang nasasakdal upang magbigay ng kanyang huling depensa. Gracias, Senyor. Naipatapon ako sa dapitan at nanatili doon ng 4 na taon. Sa buong pananatili ko ay wala akong ibang inisip kundi ang kalagayan ng aking pamilya at ang ikabubuti ng aking bayan. Pinabuti ko ang pananatili sa dapitan at sumikap akong maging produktibo. Nalaman kong kailangan ng Espanya ng isang doktor na tutulong sa Cuba upang gumamot sa mga biktima ng digmaan. Dali-dali akong sumulat kay Gobernador General upang magboluntaryo. Ngunit ito ang aking nakuhang kapalit. Nakalulungkot isipin na may mga taong sumantala sa aking katahimikan sa dapitan at ginamit ang aking pagkawala upang idiin ako. Ngayon ay nadidiin ako sa loob ng korteng ito dahil sa mga paratang at kasalanan na ipinupukol sa akin. Isa lang ang alam kong nagawang kasalanan. Iyon ay ang mahalin ang aking sariling bayan. Kasinungalingan ang inyong ibinibintang sa akin. Wala kayong konkretong ebidensya at tanging mga liham at inyong mga galit lamang ang nagtutukoy sa aking pagkakasala. Wala rin akong kinalaman sa mga pag-aaklas at hindi ko rin alam na ginamit ang aking pangalan sa kanilang aktibidad. Ngayon ay papatunayan ko ang aking pagiging inosente batay sa mga puntos na ito. Unang-una, wala akong kaugnayan sa rebelyon dahil ako pa mismo ang nagpayo kay Dr. Pio Valenzuela noon sa dapitan na huwag ipagpatuloy ang himagsikang pinaplano ng katipunan. Pangalawa, hindi ako nakipagsulatan sa mga elementong radikal at revolusyonaryo. Pangatlo, ginamit ng mga revolusyonaryo ang aking pangalan nang hindi ko nalalaman. Kung ako ay may sala, di sana'y tumakas na ako sa Singapore. Pang-apat, kung may kaugnayan ako sa revolusyon, di sana'y tumakas na ako sakay ng isang bentang muro at di na napatayo ng tahanan, ospital at bumili ng lupain sa dapitan. Panlima, kung ako ang pinuno ng revolusyon, bakit hindi ako kinonsulta ng mga revolusyonaryo? Pang-anim, totoong sinulat ko ang konstitusyon ng La Liga Filipina. Ngunit ito ay isa lamang asosasyong pansubiko, hindi isang revolusyonaryong samahan. Ikapito, hindi nagtagal ang La Liga Filipina dahil pagkaraan ng unang pulong ay ipinatapon ako sa dapitan. Ikawalo, kung muling nabuhay ang La Liga Filipina pagkaraan ng 9 na buwan, hindi ko ito alam. Ikasyam, hindi itinataguyod ng La Liga Filipina ang mga simulain ng mga revolusyonaryo. Kung hindi, sana'y hindi na itinatag ang katipunan. Ikasampo, kung totoong may mapapait na komentaryo sa aking mga sulat, ito ay dahil isinulat ito noong 1819 ng aking pamilya ay inusig, kinumpiska ang aming tahanan, budiga at lupain at ang aking kapatid na lalaki at mga bayaw ay ipinatapon. Ika-11, ang buhay ko sa dapitan ay kapuri-puri, gaya ng mapapatunayan ng mga komandanteng politiko, militar at mga misyonaryong pari. At panghuli, hindi totoong pinukaw ng aking talumpati ang revolusyon. Gaya ng ipinaparatang ng mga testigong gusto kong makaharap, alam ng mga kaibigan ko ang aking pagtutol sa armadong revolusyon. Bakit nagpapadala ang katipunan ng isang sugo sa dapitan na hindi ko kakilala?
Dahil yaong mga kakilala ko ay batid na hindi ko sasang-ayunan ang anumang kilusang marahas. Napakarami ko pang maaaring sabihin na magpatunay sa aking pagkawalang sala. Ngunit sana gamitin ninyo ang inyong mga utak upang magawa ninyo ang nararapat. Silensyo! Magkakaroon muna ng isang masusing deliberasyon kung ano ang hakbang na isasagawa ukol sa kaso ni Dr. Jose Rizal. Babalik ang mga hukumang militar pagkatapos ng ilang minuto upang ipaalam sa hukumang ito ang magiging resulta ng deliberasyon. Hindi na natin ito dapat pagtalunan pa. Kailangang hatulan ang kamatayan si Rizal dahil sa krimen na kanyang ginawa. Sangayon ako dyan. Panahon na upang tuldukan ang magkanlaban sa atin. Sang-ayon ako sa kaparusahan ng kamatayan. Sang-ayon din ako. Kung gayon, pareha tayo naramdaman sa kaso. Itugtog ko ang sentensyang kamatayan kay Rizal. Gobernador Bulaviga, Kapitan Dupuis. Talaga bang sa mga ayos sa desisyon na ito? Abay, oras na ang tanggalin sa ating landas ang indiyo na yan. Parusang kamatayan ang laman sa isang maksil na si Dr. Jose. Isa siyang banta sa ating kapangyarihan. Este tribunal condena a Jose Frutasio Rizal Mercado y Alonso Rialonga por la pena de muerte. El tribunal dispuso y ordinó que la quedaran 24 horas para vivir. Puta, animales! Aba, mahusay ka na palang magmura tabiel. Mga hayop sila, hindi man lang nila ako pinakinggan sa aking sinabi. Hindi makatarungan ang paglilitis nila sa hukuman. Ginagamit lang nila tayo. Hindi ko alam, Tabiel, kung bakit ka nagganyan. Ako naman itong mamamatay. At talagang nagbibiro ka pa? Ayoko na, magbibitay ko sa lahat ng muli sa gobyerno at babalik na sa Espanya. Nahihiya na ako, hiyang-hiya na ako sa iyo. Bakit, Tabiel? Sapagkat isa akong Kastila. Hindi ka naman isang Kastila, Tabiel. Parehas naman tayo. Ingat ka, Tabiel. Father Federico, tome asiento. Muchas gracias. Kumusta ka naman dito? Mayas lang naman. May sariling kwarto, kama, at mga kaibigang bumibisita. Ano pa nga ba ang mahihiling mo sa katulad ko? Mukhang hindi masaya si Tabiel sa naging desisyon ng korte. Siguro nga. Bakit ikaw, Padre? Sa bagay, mukhang alam mo namang mangyayari ang lahat ng ito nung sinabi mo. ¿Escribes esta novela? Sí. ¿Por qué? Parece que estás luchando contra el gobierno español. Creo que Feridas Choveta per escribir esto. Maaari ko bang makausap kahit sandali ang gobernador tungkol ito sa aking anak na si Jose Rizal? El gobernador no tiene tiempo. Maawa kayo, pakiusap. Sa kanya nakasalalay ang buhay ng aking anak. Por favor. My dear brother, I think of how you have worked to enable me to have a career.
I believe that I have tried not to waste my time. My brother, if the fruit has been bitter, it is not my fault. It is the fault of circumstances. I know that you have suffered much because of me. I am sorry. I assure you that I die innocent of this crime of rebellion. If my former writings had been able to contribute towards it, I should not deny. But then, I believe I expiated my past with my exile. Halika na, Trinidad. Huwag na po, Inay. Dito na lang po ako. Ako na magbabantay sa'yo. Pepe! Nanang? Nanang! Nanang! Pepe! Ano ginagawa mo rito? Nanang! Nanang! Pepe! Nanang! Kung mamatay na po ako, kuhanin niyo kaagad ang aking katawan. At baka kung saan namang nila ito itapon, ilibing niyo po ako at lagyan niyo ng bato o krus ang palatandaan ng aking libingan. I-open niyo po roon ang aking pangalan, kapanganakan at kamatayan. Handa na ako, Tabiel. Ikaw. Kaibigan. Huwag kang matakot, Tabiel. Ayos lang ako. Tanggapin mo ito. Upang nang sa ganun ay hindi mo ko makalimutan. Salamat. Ngunit sa pamilya mo na lang ito ibigay. Napakarami ng alaala ang naibigay mo sa akin. Tema, petición. Puedo hacer frente al pelotón. Di pelamento. Imposible. No puedo conceder tu petición. Consumado, pues.